Pangalawa, receive God's peace before the answer. Tuloy natin ang kwento. Matapos magpaliwanag si Hannah, 1 Samuel 1:17-18. Dahil dito sinabi ni Eli, ipanatag mo ang iyong sarili at umuwi ka na. Ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan. Sumagot si Hannah, magkatotoo po sana ang inyong sinabi tungkol sa akin. Pagkasabi nyon, bumalik sa kanilang tinutuluyan at kumaing wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Wow! Si Hannah kanina umiiyak ng buong kapaitan. Siya yung babaeng may matinding pagdadalamhati. Pero pagkatapos niyang ibuhos ang laman ng puso niya sa Panginoon, sinabi ni Eli, ipanatag mo ang iyong sarili at umuwi ka na. Ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan. At ang nangyari, umalis si Hannah, kumain at sabi, wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Now, ang tanong, buntis na ba siya agad? Kaya nawala na yung bigat ng kanyang kalooban? Hindi pa. Nahawakan na ba niya ang magiging anak niya na si Samuel? Hindi pa. Nawala na ba yung taong nagkukutya sa kanya, si Penina? Hindi pa. Andun pa din. For sure, bukas kukutyain na naman siya nun. Naayos na ba agad ang buong family situation nila? Hindi pa. Ano yung nagbago? Hindi nagbago ang circumstances. Pero nagsimulang magbago ang kanyang puso. Maaring hindi pa binabago ng Diyos ang paligid niya, pero sinimulan na ng Diyos ang pagbabago sa puso niya. Ang ibig sabihin, kung idudulog natin sa Diyos yung ating alalahanin, ay maaaring andyan pa rin yung naniningil ng utang, pero hindi na takot ang maghahari sa puso mo, kundi kapayapaan at pananampalataya na ang Diyos ang iyong provider. Maaaring andyan pa rin ang deadline, pero hindi ka na kailangan magmadali sa maling paraan. Maaaring wala pa ang pambayad, pero hindi mo na kailangan magsinungaling. Hindi mo kailangan manloko o mag-compromise dahil alam mo, narinig ka na ng Diyos at kaya kanyang gabayan sa tamang hakbang. Maaaring andyan pa rin ang sakit sa katawan, pero hindi na desperasyon ang maghahari sa'yo, kundi pag-asa na kahit nasa proseso ka pa ng pagpapagaling, kasama mo ang Panginoon. Maaaring andyan pa rin ang medical result na hinihintay mo, pero hindi mo na kailangan mag-overthink sa buong gabi dahil kaya kang bigyan ng Diyos ng kapayapaan habang wala pa ang sagot. Maaaring andyan pa rin yung anak mo, matagal mo nang pinagpipray pero hindi mo na kailangan kontrolin, hindi mo na kailangan sigawan o pilitin o pagalitan. Maaari kang magpatuloy na magmahal, manalangin at magtiwala na ang Diyos ay gumagawa kahit hindi mo pa nakikita. Maaaring andyan pa rin yung taong nanakit sa'yo, pero hindi na bitterness ang magdidikta ng response mo. Bakit? Kasi pwede ka humingi sa Diyos ng grace para makapagpatawad ka. Maaaring andyan pa rin ang problema sa marriage, pamilya, trabaho, ministry o negosyo, pero hindi na panic ang magiging driver ng decisions mo kasi ang peace ng Diyos ay hindi nangangahulugang wala ka ng problema. Ang peace ng Diyos ay nangangahulugang kahit may problema pa, hindi ka na nag-iisa. Hindi ka na kontrolado ng takot at hindi mo na kailangan buhatin ang lahat na parang walang Diyos na nakikinig sa iyo. Kaibigan, tanggapin mo ang peace na binibigay ng Diyos kahit wala pa ang sagot sa kahilingan mo. Alam mo, maraming tao ngayon parang may nakasulat sa puso nila, peace for sale. Kailangan ng tao ang peace. Kaya bibili ng kung ano-ano. May mga relaxation tools, calming pools, serenity ponds, desktop waterfalls, scented candles, aromatherapy, spa, travel, shopping, binge watching, endless scrolling. May old illustration pa nga tungkol sa mga maliliit na rock fountains na binili ng maraming tao noon dahil pinaniniwalaan nila na ang tunog daw ng tubig na sa rock fountain ay makakatulong daw magtanggal ng stress. At totoo naman, may mga bagay na pwedeng makatulong sa katawan natin na kumalma. Hindi natin minamaliit yon. Pero kaibigan, kung ang hinahanap mong peace ay soul level peace, hindi sapat ang tunog ng tubig, hindi sapat ang scented candle, hindi sapat ang bagong gamit,
Hindi sapat ang bakasyon mo sa ibang bansa. Hindi sapat ang pera. Hindi sapat ang likes ng tao. Hindi sapat ang approval ng tao. Kasi ang problema ng puso ng tao ay hindi lang noise sa paligid. Ang problema natin ay unrest at emptiness sa puso natin. May guilt, may fear, may shame, may uncertainty, may kasalanan, may desire na hindi surrendered, may anxiety na hindi na ilalagak sa Diyos. Kaya ang mundo nagbebenta ng peace, pero madalas temporary calm lang ang naibibigay. Parang pain reliever, pero hindi ito ang lunas para tuluyang mawala ang pain. Parang pampatulog, pero paggising mo, nandun pa rin ang bigat na daladala mo. Kaibigan, tandaan mo ito. True peace comes from God. Sabi ng Galatians 5:22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan. Wow! Ang bunga ng banal na Espiritu na nananahan sa atin ay kapayapaan. Ang ibig sabihin, ang totoong kapayapaan ay hindi nabibili ng pera, kundi ito ay bunga ng pagsuko at pananampalataya mo sa Panginoong Hesus. At kapag ginawa mo ito, ay mananahan siya sa iyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At kapag nananahan na sa iyo ang banal na Espiritu, ay pabubungahin ka naman niya ng kapayapaan. Kaya nga alalahanin mo na hindi ka magkakaroon ng kapayapaan kung wala ang Panginoong Hesus sa iyo. Kaya tingnan mo sa Philippians 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Pansinin mo, hindi sinabi na kapag nanalangin ka, lahat agad ng sitwasyon magbabago. Hindi. Ano sabi? Ang pangako ay ang kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa puso at isip mo kay Kristo Jesus. Kaya, yes, anxious tayo minsan. Yes, may request tayo. Yes, may needs tayo. Pero kapag lumapit tayo sa Diyos, may peace na hindi mabibili, hindi ma-order online, hindi makukuha sa fountain racks, hindi kayang ibigay ng mundo dahil hindi nila ito naiintindihan. At ito mismo ang nakikita natin kay Hannah. Peace before pregnancy. Hindi niya pa hawak ang sagot, pero hinawakan na siya ng Diyos. Hindi pa niya naririnig yung iyak ni baby Samuel, pero narinig na ng Diyos ang iyak niya. Wala pa laman ang kanyang sinapupunan, pero may bagong laman na ang puso niya. Ano yun? Trust. Pagtitiwala sa Diyos. Kaya hindi na siya nalumbay. Hindi dahil solved na lahat, kundi dahil sinuko na niya ang kabigatan niya sa puso. Sa 2 Chronicles 20, si Jehoshaphat at ang Judah ay humarap sa napakarami at malakas na kalaban. Hindi nila kaya. Hindi nila alam yung gagawin nila. Alam mo, ang prayer ni Jehoshaphat, napaka-honest. Sabi niya, 2 Chronicles 20:12, hindi namin kayang labanan ang ganitong karaming hukbo. Hindi po namin alam ang aming gagawin. Sa inyo lamang kami umaasa. Wow! Ito ang panalangin na kinalulugdan ng Diyos. Lord, hindi ko po kaya. Hindi ko po alam ang gagawin. Sa iyo lang po ako aasa. Alam mo, dahil dito, nangako ang Diyos na siya ang lalaban sa kanila. Then, pagkatapos ito, anong ginawa nila? 2 Chronicles 20:18. Si Jehoshaphat at ang buong Judah at ang mga mamamayan ng Jerusalem ay nagpatira pa at sumamba kay Yahweh. Wow! Ang ibig sabihin, bago pa sila makipaglaban, ay sumamba na sila. Hindi pa man nila nararanasan ang victory, ay nagpuri na sila sa Diyos, nagpasalamat na sila sa Diyos. Hindi pa natatalo ang kalaban, pero yumuko na sila sa Diyos. Hindi pa tapos ang gera, pero nagsimula na ang worship. Bakit? Kasi tinanggap na nila ang kapayapaan, tinanggap na nila ang pangako ng Diyos na lalaban para sa kanila. Nananampalataya sila na gagawin ito ng Diyos dahil pinangako niya, sinabi niya. Kaibigan, ito yung faith.
Hindi ito yung faith na nagsasabing walang kalaban. Merong kalaban. Hindi ito yung faith na nagsasabing walang problema. Merong problema. Hindi ito faith na nagsasabing walang iyak. Merong iyak. Pero sinasabi ng faith, Lord, mas totoo ka kaysa sa takot ko. Mas matibay ang salita mo kaysa sa pressure ko. Mas mahalaga ang presence mo kaysa sa outcome na gusto ko. Alam mo, may quote si Augustine na napakaganda. Sabi niya, "You have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests in you." Ibig sabihin, kahit anong hanap natin ng peace sa labas, hindi pa rin sapat. Kasi ang puso natin ginawa para sa Diyos. Kapag ang puso mo malayo sa Diyos, kahit puno ang ref mo ng pagkain, empty ka pa rin. Kahit may pera ka, anxious ka pa rin. Kahit maraming tao sa paligid mo, malungkot ka pa rin. Kahit may tagumpay ka sa career o negosyo mo, o napangasawa mo yung dream girl o dream boy mo, restless ka pa rin. Kung ang pinakakailangan ng puso mo ay hindi mo pa natatanggap. Ano yun? Ang kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Kaibigan, after you pray, trust. Huwag mo hintayin maayos muna ang lahat bago ka tumanggap ng peace mula sa Diyos. Huwag mo sabihin, Lord, magiging payapa lang ako kapag dumating na ang sagot mo. Hindi. Kung ikaw ay anak ng Diyos at disciple niya, pwede mong sabihin, Lord, habang wala pa ang sagot mo, ikaw ang peace ko, ikaw ang kapayapaan ko. Habang naghihintay ako, ikaw ang kanlungan ko. Habang hindi ko pa nakikita ang mangyayari, magtitiwala ako sa character mo. Kaibigan, after you pray, trust. Pour out your soul honestly. Then receive God's peace before the answer. Dahil minsan ang unang miracle, alam mo, hindi naman yung naglaho ang problema. Kundi ang unang miracle pala ay pag nagbago ang puso mo at nakabangon ka kahit andyan pa yung problema. Yun yung totoong miracle. Yung tipong nakakakain ka na, nakakangiti ka na ulit, nang hindi nagkukunwari, nakapag-worship ka na ulit, nakakahinga ka na ulit, nawala na yung acid reflux mo. Yun ang unang miracle. At kahit wala pa ang sagot sa kamay mo, hawak ka na ng Diyos sa kanyang biyaya o grace.